Magandang gabi po. Oo, sige po. Pag-alis ko yun. Hindi po magandang gabi. At i-prepare niyo po ba yung ating anniversary? Hindi rin po, no? Tayo po makakompleto po ng ating budget, ano ba, para maluwi natin po yung mga kapatid po. Pray po naman po sana yung maaga po makakompleto po yung ating mga kapatid po. Okay, now, kung po sa Bible, sa book of 2 Peter, the book of 2 Peter, the 2 Peter chapter 1. Oh, grabe, may tayo isip, no? Sa BBC ka rin na, nasa Peter kayo. 2 Peter chapter 1, at nandiyan po kayo? 2 Peter chapter 1. Ano na ba lahat? Alright, sabi-sabi po tayo, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Alright, o bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit kailangan na to make your calling and election sure? Ang bakit kailangan? For ganun ang tanong, ha? Ganun ang magtatanong sa pinabasa para makuha mo yung dahilan. Bakit ibig kailangan na tiyakin mo? Ang dahilan? Or if you do these things, pagkalabas, or you shall never what? You shall never fall. Alright, now, ano ang tinuturo na dapat nating pagsikapang gawin upang tayo ay huwag malaglag? Ano yun? Make your calling and what? Election sure. Now, pag ginawa mo yun, anong promise ng Bible? Lakas. You should never fall. You should never fall. Alright? Now, Tagalog. Tingin po. Tagalog. Okay, sa Tagalog. Yan. Okay, kaya nga, mga kapatid, tapasin niyo, okay? Ito yung naka-address sa kanino? Kanino naka-address yan? Sa mga saint. Sa mga kapatid na. Okay, ano sinasabi para sa mga brad, sa mga Christian? Pagsikapan nyo. Ang alin? Na kayo ay mapanatag o magkaroon kayo ng confidence sa pagkatawag at pagkahilan sa inyo. Pagsikapan. Isip mo kayo maniwala. Okay, ito yung isang bagay na pinagsisikapan at dapat pagsikapan. Diba? Alright, pagsikapan, ang alin? Na yung pagkatawag, yung pagkahilan sa atin, diba? Pagsikapan. At ang ulit, pag ito'y ginagawa mo, ito mga bagay nito, hindi ka matipisod kailanman. You shall never fall. Alright? Now, ngayon, naka-address sa Christian, in-address ko sa Christian, at itinuro na pagsikapan mong gawin ito, ano dahilan? Okay, so lumalabas na isa sa kadahilanan, bakit maraming Christian na natitisod, nalalaglag, nawawala, ay bakit? Kasi yung bagay niya hindi yung pagsikapan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Make your calling and election sure. At sabi ko that, if you do these things, you shall never fall. Okay? Now, okay, sabi ko rin, hindi naka-address sa mga Christian. At dito, hindi ko makitino na ang Biblia, ang Bible, ay nagsasalita, okay, na sa ating Kristiyano, nandito ay binigyan tayo ng title na tayo ay, okay, make your calling, sunod, election. Okay,
Dalawa ang katawagan sa atin. Call. Second is what? Elect. You see? Ano yung unang tawag sa atin? Mga tinawag. Mga tinawag. No, the word call, nakita mo sa 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9 na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilas na kalawalagan. Nakita niya? Nakita niya. Okay, 1 Peter 2:9. Ano sabi niya? 1 Peter 2:9. But you are chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who have called you out. Kaya, tinawag tayo, ito ay binigyan tayo ng type na called, mga tinawag. Mga tinawag tayo from what? From what? Darkness, patungo saan? Alright, marvelous light. Ano nga? So, ang Christian, ang saved by what? Mga tinawag ng Diyos. Mga tinawag. Tinawag muna saan? Again, darkness, patungo sa marvelous light. Amen? Ano ba siya? Okay. Pangalawa, tinawag tayo ba? Elect. Mga hinirang, di ba? Elect. Okay, pabalik na. Pupunta kayo sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Ibantin nyo ha. Okay, chapter 2 and verse number 2. 1 Peter 2:2. Alright. 1 Peter. Okay. 1:2. 1:2. Ayan. Alright. Ano sabi? Elect. According to what? For knowledge of God. Tingnan ba? Alright. Ano ulit ang ibig sabihin ng for knowledge? For knowledge. Nung una pa man, nakilala ka na. Nakagin ba ako? For knowledge, okay? Before the foundation of the world, bago paligay ng Diyos ang langit at lupa, nakilala ka na niya. Naliwanag ko sa atin? Nakilala ka na niya. Okay? Oh. Now, nakilala ka na niya? Alam niya kung kailan ka ipapanganak, tama? Tama? Alam niya kung kailan mo siya tatanggapin, tama ba? Amen? Amen? Alam niya yung mga darating ng mga pagsubok sa buhay mo, bago ka pa naging tao, tama? Tama? Alam niya yung mga pagkakasala mo, tama ba? O, mga pagsubok na darating, pasanin sa buhay, magiging pamilya mo, mga anak mo, magiging buhay, patagda sa iyong mga wakas. And then, according to what? Oh, for the knowledge of God. You see? Oh. Now, ang ibig ko sabihin, no? Ang Diyos ay meron talagang itinalaga at hinirang para mapunta ng impyerno, at ang iba ay itinalaga at pinili para mapunta ng langit na hindi nag-issue. Dito nagpilit ka. Again, Christian. Tadali po ito. Ito yung ating stand. Okay? Ito yung biblical talaga. Hindi tayo magbabago. Okay? Sa loob ng 30 taon, ito yung ating stand at ito yung ating hanggang pagdating ng ating Panginoon. Okay? Isunod nyo, okay? We believe that biblically, no? That God has never predestinated anyone to go to hell. Nakas na? God has never predestinated anyone to go to hell. Yan ang ating stand. Amen? Conviction natin yung pinangahawakan natin yan. Okay? Sabi ko sa inyo, minsan, okay, naka-encounter na ako ng mga pastor, kapwa ko pastor, kapareho natin, alright? Na iba yung believe. No? Okay, thank God, hindi ako magdala. Sabi sa inyo, dito mga nakaraang mga buwan, nag-preach ako sa mga churches na iba yung stand about that. Ang stand nila ay presentation, election, ay ikaw doon, nakausap ko, sabi ko sa iba,
Pag uwi ko ng bahay, muli ko na-review yung mga lesson ko mula. Salamat, hindi ko naapektuhan. Hindi naapektuhan. God has never, walang sino mang itinalaga ang Diyos na mapunta na impyerno. At walang sino mang pinili na ang Diyos na sila lang pupunta na ito. Wala. Pagkus, maniwala, 1 Timothy 2:4. Tingnan, 1 Timothy 2:4, na siya ang may ibig na ang lahat ay mangaling at makaalam ng katotohanan. Pagkatapos po, 1 Timothy 2:4. Na bakit ko ito sinasabi? Sapagkat maraming Kristiyano, mga churches and pastors, no, okay, kung kailan pa tumanda at tumanda, tsaka pala bago ang stand. Okay? Oh, tingnan, 1 Timothy 2:4. Nagilang po kayo? Alright, ayun na, sabi-sabay. Oh, simulan niyo po sa 3, ha? For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ang alin? Alin ang good? Alin yung acceptable sa mata ng Diyos at ng ating Savior? Alin yun? Tanong ko lang sagot. Isa tayo ng sagot. Na siya ang may ibig, na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Meron po siyang pinagdagan na mapunta ng heaven? Meron po siyang pinili na siya lang mapunta ng heaven? Meron ba o wala? Wala. Anong ibig ng Diyos? Lahat sana ay maligtas. Lahat sana ay makaalam ng katotohanan. Aliwanag ba? Amen? Nananawagan siya. Okay? Kaya pag namatay ka at napunta ka sa impyerno, nagduro sa doon na walang katapusan, tandaan mo, hindi Diyos ang gumusto, ikaw na. Sapagkat ang ibig ng Iswa, maligtas ka. Malaman mo yung katotohanan na makasalanan ka. Yung religion mo, hindi yung makakapagligtas sa'yo. Walang iba, si Kristo lang ang pag-asa mo. Siya lang ang pag-asa mo. Siya namatay, nilibing at nabuhay na muli. Na kapag talagang pinanggap bilang Savior, ligtas ang tao. Paliwanag ba? Kaya kapag binasa mo ba, makikita mo talaga na hindi sin question. Nakikinig ka sa akin? Hindi sin question, kundi what? Christ. Ang tao ay pupunta ng hell not because they are sinner. Tama? But because of what? Hindi tinanggap yung Savior. For all have sinned. Paliwanag ba? Ano nasabi ko? The question is what? Hindi sin, kundi what? Christ. Question. Huh? Ngayon, bakit ito yung ating binibigyang diin ngayong gabi? Ang dahilan ay sapagkat maraming Kristiyano pa rin ang unang-una meron pa rin doubt sa kanyang salvation. Pangalawa, maraming Kristiyano, nakikinig sa akin, maraming Kristiyano, but they are unhappy. Ano sabi ko, number one, maraming Kristiyano, meron what? Doubt. Second is what? They are what? Unhappy. Pangatlo, they are unstable. Makikita mo yung instability ng kanilang Kristyanan. Hindi sila matatag, hindi matibay, hindi sila consistent. Nakikinig ka sa akin? Amen? Di ba namin? Ano sabi ulit ng ating talata? If you know these things, you shall what? You shall never fall. Okay, so di ba nabas kung bakit yung maraming Kristiyano meron pa rin kalindangan? Ano pa? Hindi masaya sa Christian life? Hindi sila matatag? Ay sapagkat hindi nila pinagsisikapan ito mga bagay na nabanggit. Ulit, ang sabi ng aking text, okay, give diligence, make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. So tonight, ang ating pag-usapan ay making sure of your salvation. Making sure of your salvation. Lord, help me with you.
Lord, na ma-deliver ko ang salita mo ayon sa iyong kalooban at gustuhan. Lord, I pray, mangusap ka, magpatibay ka, magpalago ka ng iyong mga anak. Nabigyan ko ng joy at victorious life sa bawat isa. Itinadalangin ko sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, 5 bagay, no? To make your election sure. 5 bagay ang maisasagawa natin. No? Una-una, to make your election sure. Number 1, public confession of your faith ay napakahalaga. Ano yung number 1? To make your calling and election sure. Anong number 1 na dapat gawin? By what? By public confession of your faith. Public. Okay? Sa tagang public is what? Ito isang bagay na gagawin mo sa harap ng maraming tao. Public confession of your faith. Important yan. Maraming Kristiyano, hindi yan ginagawa. Maraming Kristiyano, sila po'y secret disciple. Dahil hindi kailangan ng Diyos ng secret disciple. Ang kailangan ng Diyos, mga Kristiyano na hindi ikinakaya, hindi itinatawag ang kanilang pananampalataya. In Matthew 10:32, tingin po, Matthew 10:32, pakilabas po, Matthew 10:32. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 10:32, okay, ready? Okay, ready, basa. Whosoever therefore shall confess me, before men, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Public confession ng iyong pananampalataya. Okay? This is God is in this matter of public confession of your faith. Kaya kung ikaw ay ligtas talaga, alam mo, ba't mo may talagang lamit sa pagpinagpo siya, hindi mo dapat itago ang iyong faith. Talagang ang disenyo ng Diyos sa atin is magsilbi tayong ilaw sa gitna ng kadiliman. Yan ang kanyang disenyo talaga sa atin. Nagliliwanag tayo. Nakikita na iba tayo sa karamihan. Maliwanag ba? Ano yung number 1? To make your calling and election sure. Anong kailangan? Public confession. Okay? Now, saan mo gagawin yan? Of course, number 1, sa church. Magsanay ka na dito. Pag kinaalala niyo minsan, honestly, ako'y nabalisa. Nag-worry ako sa mga young people. Nagkaroon tayo dito ng fellowship, nag-testimony, pinag-testimony ng Bautista, ang karamihan, ang testimony yung baptism nila. Nalarin ba yun? Ako'y nagulat po. Tumayo ka na. Ikaw, muna baptism ang testimony nyo. Ang tanong nila, kailan ka naligtas? Maliwanag ba? Nakakalaman, hindi ba? Tanda yung baptism na hindi ka naligtas? Nakakatakot yun. Madalas ipapasa ako ng testimony ng mga pastor, ng mga kanot. Binabasa ko mission ceremony nila eh. Binabasa ko sa nag-aaral. Okay? Kung kinala yung makilala ko yung pastor na magagaling, hindi sila haso, sila jakas. Madalas nakikita ko, no? Wala ako nakikita ang testimony kung ng salvation, kundi ang testimony ba na sila ay galing sa Christian family. Galing sa Christian family. Nag-aral, nagtapos sa Catholic school, kumuha ng doctorate dito, dito. Walang testimony ng salvation. Ano nga ba ako? Hindi na kailangan. Ang nasa ng Diyos ba? Public confession about your what? Your faith. Ano yung faith? Your salvation. Your salvation. Kaya gusto ko rin talaga madalas kapag meron dito testimony time, hindi ko lang gusto marinig, oh yes, natutuwa ako marinig na nakapag-surveying kayo, nakapagturo ako, pero gusto ko rin marinig at hindi ako magsasawa mapakinggan
kalimutan, yung testimony mo, kung naligtas ka talaga. Kailan ka naligtas? Kailan mo siya tinanggap? At anong pangyayari meron? Mahalaga yun. Kung talagang ligtas ka, hindi mo kayang kalimutan yung oras na yun na tinanggap mo si Kristo. Ultimate nagturo sa iyo. Nakikinig mo ba kayo sa akin? Amen? For if you know these things, you shall never want. You shall never fall. The tellness of bakit parang nalalagay doon na baka hindi talaga ligtas. Kasi wala siyang public ba? Okay ka mo. Tapos yung ginamit na salita sa King James, okay? Give diligence. Tapos yun, ito yung isang bagay na pinagsisikapan. Amen? Give diligence. Sa Tagalog is what? Ano sa Tagalog give diligence? Lalong pagsikapan. Ito mo talaga sila. Tinatagbaon pala talaga yun. Pinagsisikapan. Labanan ba? Inaalam mo talaga. Diba? Kinakalaran mo talaga kung talagang nakatagpo mo, Panginoon. Kung talagang tinignan mo siya, kung talagang naligtas ka. Give diligence to make your calling. Tinawag ka mo talaga? Ha? Mula sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Amen? Ano yung pangalawa? Election. To make your calling and election. What? Your calling and election what again? Labas. Sure, tiyak. Sure ka ba? Yan ay kita lang, are you sure? 100%, are you sure? Public confession. In Romans chapter 10, ito po. Romans 10, 9 to 10. Ito po. Romans 10, 9 to 10. Okay, sabi ko, Dalit thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Thou shalt be saved. Okay? Alright. So sa verse number 9, naligtas siya. Naligtas. Okay? Sa kaset, ipinahayag niya ng kanyang bibig, nanampalataya siya ng kanyang buong puso. Okay? Na si Kristo yung muling nabuhay mula sa mga kayo. Nasib siya. Ngayon, so sa verse number 9, nakikinig sa akin? Sa verse number 9, naligtas siya. Ipala niyo? In verse number 9, he got saved. He got saved. O na, saved. Na verse number 10. Okay? Sapagkat ang tayo nananampalataya ng puso sa ikatutuwid. Okay? So saved siya. Okay? Na-saved. Nasa verse ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang what? Nakatingin po? Now, anong pinag-uusapan? Anong pinag-uusapan? Alright. Ano sabihin? When your heart believes, it should open your mouth. Okay? Kapag talagang mula sa puso ang pananampalataya, ito yung sasabitin niya ng kanyang bibig. Di ba namin? Di ba namin? Amen? Parang yung flesh, parang yung sinaing. Yung sinaing, gaano mang kabigat ang takip ng sinaing? Nakikinig sa akin? Kapag kumukulo, ano mangyayari? Aangat. Kasi matindi ng pressure. Di ba namin? Kapag si Christ ay tumahang talaga sa puso, may pressure. Bubuka talaga yung bibig niya. Kaya hindi ba ako? Kasi kaya normal yung public confession. Di mahalaga. Remember po, okay, if you know these things, you shall never fall. You shall never fall. Amen? Pero din sa school. Kapag maaga pa sa school, meron kang public confession, pinakikita mo, sinasabi mong safe ka, you shall never fall. Hindi ka nila para aakitin sa i-imbitahin sa mga bagay ng masama. Kasi, alam nila safe ka. Kasi meron kang public what? Confession of your what? Of your faith. Okay, secondly, absolute trust in the Word of God. Absolute trust in the Word of God. Okay.
Una, to make your calling and election sure, kailangan ng public confession ng iyong faith. Pangalawa, to make your calling and election sure, saan paraan? Okay, by what? Absolute trust in the Word of God. Okay? Lubos na tiwala sa salita ng Diyos. Nung tingin po kayo sa akin, nagtingin po kayo, ito yung pundasyon ng ating faith. Ha? Ito yung pundasyon. Tagin niyo sa akin? Ito yung pinaka-title, titulo ng ating pananampalataya. Okay? The very reason kung bakit alam ko na we're saved, sapagat yun ang sinabi ng Bible. Maliwanag ba? May maliwanag? Hindi ito sapagat yun ang aking nararamdaman. Hindi sapagat ito yung sinabi ng kung sino man. Hindi. Okay? Alam ko kung isa, sapagat yun ang sinabi ng Bible. Okay? In 1 John 5:33 po, 1 John 5:13, Unang Juan 5:13, ang mga bagay nito ay isinulat ko sa inyo upang inyuman. Kaya po yan? Kuhitin niyo po sa ibayan, ha? Kuhitin niyo po. Okay? These things have I written unto you that you might know. That you might know. Diba? Okay. That you might that you have eternal life. See? Kaya pangalawang bagay, to make your calling election sure, okay, mahalaga na meron ka talagang lubos na tiwala sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Nabanggit ko sa English na meron akong madalas na nakakausap na nanay na. Kaya remember. Kaya maraming testimony, maraming siyang patutuwa sa kanyang buhay. Na mga miracles na meron sa kanya. Pero nangangamba ako sapagkat sa tinagal-tagal ko lagi siya nakuusap ko, puro testimony, never ko siya napakang mag-quote ng Word of God. Okay? But this coming Friday, makikita kami. Kaya project talaga dito. Ito yung talagang iimbestigahan ko. Sa Biyernes, alas 10 ng tanghali. Dahil magpuno ng mga. Take for example, there has never been a soul saved apart from the Bible. There has never been a soul saved apart from the Bible. Kung walang Bible, walang kaligtasan. John 20:31. John 20:31. John 20:31. But these are written that you might believe. Is it the word? But these are written that you might believe that Jesus is what? The Christ, the Son of God. And that believing you might have what? Life through His name. Tingin mo yung salita. But these are written. Ano yun? In Bible. Ang mga binasulat upang kayo magsisang partaya. Nakita mo? Kaya nga kung walang Bible na nasulat, walang pananaam, nakunin ba ako? Oh. You see? Kaya makita mo niya sa John 20:31 talaga, that Jesus Christ is the central message of the Bible. Siya ang central message. But these are written that you might believe. Kaya kung walang Bible, walang pananampalataya. Kaya nga, to make your calling and election sure, ito yung kailangan absolute. Amen? Absolute. And reason, hindi nature or will is to be what? Absolute. Amen? Hindi rin yung SM na ito, di ba? Absolute. Absolute what? Trust. Tama? In the Word of God. John 10:17, faith cometh by hearing and hearing. And the Word of God. The Word of God.
Word of God. You are saved by the Word of God. And you have assurance by the Word of God. Naligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos at nagkaroon ng katiyakan nito sa pagdating ng salita ng Diyos. Amen, Bishop? Amen? Ito yung sabi si Maria, yung Maria, Maria ba? Bakit ito yung talang? Kaya ang gusto Kristo. Ang bilis, kaya naman, bakit ang Yesus? Kaya kami sabi, ha? Titignan ko, ang testimony nyo, ha? Kaya ko, alright, kung magtatawag mo na si Oraton, o magtatawag mo na si Marvin, pag tumawag ka muna ng mga, huwag na yung mga matatanda, yung mga bago mo na Marvin, si Karen, sabi siya atin na pinatawag, kasi kami. Si Valerie, pakinggan natin, kailan na siya, ano nangyari siya, naligtas ka. Tsaka mag-testing natin tungkol sa na-soul winning mo. Amen siya? O bakit? Saan sabi ng Bible? If you know these things, you shall never what? Pagkalas, you shall never fall. Okay, hindi ka mabaksak, hindi ka ma-open. Pangatang bagay, Romans 8:14. Romans 8:14. Pakatakas. Romans 8:14. Sa King James, for as many as are led by the Spirit of God. They are the sons of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng pinapagnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Led by the Spirit. Now, sino lamang ang pinapagnubayan ng Holy Spirit? Sino lamang? Sino? Yung mga anak. O ano pinapakita? To make your calling and election sure, ano ang kailangan? Pangatlo, recognition. Recognition. Number 1 is what? Public confession. Number 2 is what? Absolute trust. Number 3 is what? Recognition of the Holy Spirit in your life. Recognition. Okay. Alam mo sa sarili mo. Kinikilala mo. Diba? Ina-acknowledge mo na siya'y nananahan na sa buhay mo. Recognition. Pagkatay sila, diba? For as many as are led by the Spirit. Nakinig ka sa akin? Okay. Now, I challenge you tonight. Ngayong gabi, hinahamon ka ngayong gabi. Lahat kayo. Anong sabi ng 8:14 sa King James? For as many as are led by the Spirit of God. Ito yung gusto yan. Kailan ka nililid? Kailan ka pinapatubayan? Naranasan mo na yan? Ito po, alam mo kinalaman mo yan? Makikita mo sa buhay mo na marami kang ginawang desisyon habang sa buhay mo na nilid ka niya. Nakinig ka sa akin? Ginabayan ka niya. Diba naman? Hindi kailangan ng vision, kundi meron siyang meeting. Sa sumprining, pag-desisyon, sa Bible studies, tututuro, sa mga plano sa buhay, alibin, nakikita mo, nilid ka niya. Ang kahirapan lang madalas is what? Hindi mo siya lang. Recognize. Liwanag mo. Hindi mo siya na-recognize. Samantang naghihintay pa sa Lord, Holy Spirit, salamat po, ginabayan mo pala ako.
Nakikinig ka sa akin? Pagsakay sa bus. Amen? Pagpara, pagbiyahe. Nakikinig ka sa akin? Mga kasamang tao na makakasama mo, nilid ka rin yan para umiwas, lumayo. Para huwag kang malagdag sa tukso, linis ka rin. For as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Amen? Hindi pwedeng hindi kanya pinatnubayan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi ikaw yung takas. Anak ng Diyos. Okay? Nang para bumaksak, anong kailangan lang? Takas? Recognition. Recognition. Doon sa natin. Kinilalanin mo siya. First Corinthians 3:16, hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Anong kailangan na? Recognition. Pakalakas, hindi ba niyo nalalaman na kayo iba? Kayo ba? Templo ng Diyos. Paano? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Aalis pa ba? Aalis pa ba siya? Hindi siya aalis. Kailangan lang po iwa, recognition. Isa po talaga, 1 John 4:13. 1 John 4:13. Parang kapag yung mga natin. Kaya nga, give diligence. Pag sumikapan po. Pag sumikapan nyo, na kayo ay panatag, sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, pag sumikapan, okay? Kilalanin siya. Diba? Okay. Lubos na magniwala sa kanyang salita. Ano pa? Huwag mo siyang ikakahiya sa publiko. Pakita mo iba ka na. Amen? Sa pagsasalita, sa pagkilos, kakaiba ka. Pananamit, iba ka. Tama? Public confession. At kung kinakailangan, magsalita, pangaral, mag-preach. Amen siya? Amen? Bakit? For if you know these things, you shall never, again, you shall never what? You shall never fall. Alright. 1 John 4:13. Ano sabi ng 1 John 4:13? Pakalakas na ako. Binigay sa inyo, hindi ba? Dito'y nakikilala natin na tayo ay nananahan sa Kanya at siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang what? Oh, kita mo ng Kanyang Espiritu. Kaya yung sinasabi, no? Kaya hindi ka para mapusay. Hindi ka mapusay sa Christian. Hindi pwede mapusay. Maliwanag na. Kung may makukuha, hindi pwede makulang. Amen? At hindi ka malatakunan, hindi ka mapaniwalay sa kalokohan. Kasi tumatahan sa iyong katotohanan. Amen? Pag may Kristiyano, takot sa multo. Hindi mo ka nakakonsider, hindi mo kapunta sa kwarto, baka nasundan ng patay. Hindi ka maniniwala na sa hindi na yun. Kung sa di ba? Kung hindi sa hindi yun. Okay. Nakikinig ka sa akin? You shall never recognition. Alright. Now, pangapat, winning others to Christ. Now, itong sa recognition, idagdag ko ang Holy Spirit ay nananahan. Ipalami? Ang Holy Spirit ay what? Ang Holy Spirit ay what? Nananahan. Nakatira. Amen? Okay. Alright. Nakatira. Okay. Parang ito, di ba? Ito, kung kalahati, may tubig. Pero ang gusto niya, puno ng tubig. Diba? Sila, nananahan siya sa iyo. Pero pag pero noon pa man, siya na lahat, ibig niya, mapuspus ka.
Ipalami, yung paktahan, hindi mo hiniling. Nung tinagkan mo siya, tumahan siya. Ipalami, pero, para mapuspos ka, hihilingin mo yun. Lord, puspusin mo ko. Yun ang ibig niya. Yun ang utos niya. Be not drunk with wine, wherein it is set, but be filled with the Holy Spirit. Ikalima, winning others to Christ. Winning others to Christ. At baka kayo kitip ni Barat Palo winning others to Christ. Talagang din kitip ni Palo Nandiyan po kayo? O, tingin mo. Winning others to Christ. Don't forget that. God wants you as a Christian to produce other Christians. Pakilamas na? God wants you as a Christian to produce what? Okay. Ang Kristiyano ay dapat magbunga ng Kristiyano din. Genesis chapter 1. Tingin po. Okay, nandiyan po kayo? Genesis chapter 1. Okay, nakanina po. Unang book yun sa Bible. Okay, nahanap na iba eh. Okay, chapter 1. Alright. Okay, nandiyan po kayo? Okay nyo ha? Okay, verse 24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind. Cattle, creeping thing, and beasts of the earth after his kind. Verse 25. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was what? Ito mo? Pero ito ang Diyos. Nakita niya na yung baka, nanganganak ng baka din. Ipalagay, yung tupa, anak din, nanganganak din ang tupa. Maliwanag ba? Amen? Yung kalabaw, nanganganak din ng kapwa kalabaw. Kung anong hayop, yun din ang kanyang produce. Ito din yung ibig niya sa mga Christian. God wants you as a Christian to produce what? Christian. Paano ka magka-produce? Soul winning. Iba na rin. And listen, pag ginagawa mo ito, you shall never. Alam mo ikaw ay sa Kanya at siya ay sa iyo. Iba na rin, gumagawa, kumikilos siya sa buhay mo para magbunga ka ng kapareho mo ng Kristiyano. And lastly, growing in grace. Grow in grace. In 2 Peter 3, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow. Kaya nga, ang iba ay talagang sabi ko nga, di ba kayo nagdududa? Kung ako'y Christian talaga, kung ako'y saved, bakit ako ganito? Nakikita ka? Nangyayari yan sa iba. No, nagdududa siya sa kanyang sarili kung anong klaseng tao nga siya. Bakit ako ganito? Bakit? Ito ang isa nila. Walang paglaro. Growing really. Kaya to grow physically, ano kailangan? Healthy food. Tama? Exercise. Tama? Ganun din. To grow spiritually, ano kailangan din? Ano ba Diyos kailangan din what? Ano din kailangan eh? Health, okay. Kailangan din what? Good food and exercise. Ano yung sabihin nun? Go to church. Insure. Read the Bible. Pray. Para lumalago ka. Ang kinigaya? Para lumalago ka. If you know these things, you shall never what? Or you shall never grow. Okay, malaga, hindi mo lang alam kung ginagawa mo. Ha? Ginagawa mo. No? Okay? Ang sabi natin talaga, or if you do, hindi if you not, or if you do these things, you shall never
Tama? Gawin mo. Huwag yung alam mo lang, kundi gawin mo. Sapagat yun ang kanyang pangako. Ha? Kung ito'y gawin ninyo, hindi kayo matitisod kailanman. Okay? Kaya alin number 4, winning others to Christ. Alin pangalawa? Growing in grace. Amen siya? Amen? Sabi ko, this coming, itong Sabado darating, wala gawin ko. Kasi, natutuwa ako. Itong mga nakaraang buwan, marami tayong bisita sa saan, please pati. Kaso, hindi ko nakikita. Kasi sabi ko, this coming Saturday, ang gagawin natin, 2 grupo tayo. Pagkabalikan ko ulit yung lugar ng mga kamag-anak natin, Brownie. And then, yung mga nakadalaw, pupuntahan, at yung may mga kapitbahay, bibibigyan din. Yung masaan, ganun din. Para sa ganun paraan, yung mga gawin natin doon, magtulungan natin nakalakas, yung palima, lumago sa biyaya. Amen, Christian? Amen? May bunga tayo na nakakakitaan ng potensyal. Nabaptize, tumatalo, natutuwa. Meron naman mga bunga tayo na bagamat naligiman ng atensyon, parang wala lang. Huwag kang matakot. Sa dinami-dami ng ating naging bunga, ba't ka magkakonsentrate doon sa wala namang potensyon? Tingin ko siya, if you do these things, you shall never make your calling and direction sure. Anong pangako? If you do these things, you shall never what? Amen? Ano yung mga bagay na yun? Ano yung naman na? Anong kailangan? Public confession of what? Your faith. Amen? Make it publicly. Ha? Huwag kang mahiyang gawin mo ito sa harap ng maraming tao. Pakita mo iba ka, magsalita ka, at pakita mo iba yung buhay mo sa kanya. Amen? Testimony ka maging sa gitna ng congregation. Ano yung pangalawa kong kailangan? Absolute ka. Trust in the word of God. Amen? Sa likod, be a Christian na may Bible at nagbabasa ng Bible. Amen? Be a Christian na may Bible at nagbabasa ng Bible. You should alam yung Bible mo. Kaya nga, Bible Baptist kayo. Amen, Christian? Amen? Kung siguro kung kayo conservative lang, hindi ako magtataka. Kasi Bible Baptist kayo. Amen, Christian? Read a book. Meditate. Memorize. Okay? Then pagtiwalaan mo yung kanyang salita. Ano yung pangatlong kailangan? Recognition of what? Mahal kayo na alam mo na ang Holy Spirit nasa iyo. Amen? At anong ginagawa niya sa iyo? Anong ginagawa ng Holy Spirit sa iyo? Bilang ikaw ay anak, pagkalakas na? He made you. Amen? Amen? Kaya, recognize, acknowledge, yung leading niya sa iyo. O panguli, ano yung pangapat po? Anong pangapat? Alright, huwag nating aalsin yan, ha? Huwag nating aalsin yung ating winning, yung ating sundin. At panguli is what? Growing in grace, ha? Lumalago ka ba? Tumitibay ka ba? Kailangan mo na. Ang paglago ng Kristiyano ay hindi tumitigil. Liwanag ba? Hindi tumitigil. Liwanag ba? Ang Kristiyano ay hindi para kotse. Ang Kristiyano, hindi para e-bike. Ang Kristiyano naman, parang bike, hindi e-bike. Parang bike, hindi? Okay. Yung e-bike, kahit hindi ka tumipak, tatakbo. Yung bike, pag tumigil ka pagpigal, Mother Paulo, tumatakbo pero uti-uting. Tumatakbo pero pag hindi ka na tumigil ka uti-uting, bumabagal. Hanggang sa tutumba ka na. Tama? Isip lang tayo. Sinabi ko ba gano'n? Gano'n ang paglago ng Christian. Hindi ito pag huminto ka sa paglago, babago ka, babagsak ka. Iba na ang sabi ng ating talata, if you do